Okay, magandang araw po mga boss. Magche-check po tayo ng washing machine. Ang problema po nito, yung timer niya biglang bumabalik pag ating iniikot. Check po natin, tapos try nating ayusin kung pwede pang ayusin itong timer nito at hindi na kailangan bumili ng panibagong timer. So ito po. Yan, pag pinipihit po natin yan, kusang bumabalik yung timer ng bigla, hindi siya dahan-dahan. Ayan. So kung nakita nyo po, pag pinipihit ko, biglang bumabalik yung mga gear. So may problema po yung gear nito sa loob. So bubuksan po natin, check natin ngayon kung aling gear dito yung hindi o yung may problemang gear o yung gas na yung pinakang gear. Okay mga boss, bubuksan na po natin at dahan-dahan lang po ang pagbukas natin ito para kung sakasakaling yung coil niya sa loob ay may problema na, hindi siya magtatalsikan. So yan, okay naman, wala naman tumalsik na mga gear. So ganun lang po, dahan-dahan lang po ang pagbukas para hindi magtalsikan yung gear. At iisa-isahin po natin yung mga gear nito, kung alin yung pag inikot mo ay hindi sumasama. So magmula dun sa taas, iikot natin yan hanggang dun sa pababa, pailalim. So yan. So yan, itong gear na pong ito, pag inikot po natin, dapat sasama yung isang kasunod niya. So may part na siya umiikot siya, pero may part na hindi siya umiikot. So malamang yung isang gear dito sa kasunod niya ay gas yung isang side. So yun po, yung kasunod pong gear na yun, may parte siya o may yung isang side niya ay hindi nabuo o malamang gas na talaga yung gas yung kanyang gear. Okay mga boss, ito yung ating tatanggaling gear. Pero bago natin tanggalin yan, kailangan natin tandaan yung mga position niya para pag binalik natin, alam natin kung saan yung dating ng posisyon at hindi tayo mahirapan. Pwede nyo picturean o kaya i-video para pag medyo nalito kayo, madali nyo may babalik. Okay, ito na po yung tinanggal nating gear. Check natin kung may gas nga o sira yung pinakang niya. So yun po, may siya, may parte na medyo mababaw na yung mga ngipin ng kabilang side ng gear. Kaya pag iniikot natin yung kasunod na gear, hindi siya sumasama, dumadaplis lang. So ito yung ating pagkukunan ng pyesa. Kung sakaling may kaparehas nito, dito tayo kukuha at yun ang ikakabit natin para hindi tayo bumili ng panibagong timer. So yun, nakakita po tayo ng isang kaparehas. Yan. Tapos bubuksan pa natin itong isang timer at baka sakaling mas maganda. So ito kaparehas din. Kakabit po natin dito kung alin yung mas magandang gear
Pipiliin po natin dito kung alin yung walang masyadong gasgas ang ngipin na gear. So yan, kakabit na po natin ito. Check nyo lang po pag ikakabit natin itong mga gear, dapat hindi siya tabingi. Kasi kung medyo nakatagilid po ng konti yan, mas malamang na hindi iikot ng maayos itong ating timer, o kaya totally hindi talaga siya iikot. So tsaka pag nilagay natin yung cover nito, i-check nyo yung tinatamaan ng mga mga shafting, yung mga maliliit na shafting na yan. May mga butas yan na nakatugma dun sa pinakantakip. Kailangang tatama din dun sa takip ng maayos yan, kasi kung hindi tatama dun ng ng sakto, malamang hindi iikot yung ating timer. So yan, testing muna natin kung umiikot yan. So para okay naman po, gumagana. Okay, balik na po natin yung pinakang cover nitong ating timer. Yan. Sakto. Okay, testing natin kung okay. So yun, gumana na po. Testing po natin ito ng 1 oras. Ibabalik-balik natin hanggang sa matapos ng 1 oras kung hindi papalya yung ating timer. So kung 1 oras pagkalipas nun at hindi pumalya, di okay na to. Kakabit na natin ulit sa washing machine. So ito po yung tinanggal natin kanina na gear. Yan. Kung makikita nyo po, may mababaw na yung kabilang side niya, kaya dumadaplis lang yung kasunod na gear na nagdadrive sa kanya. Okay, pipix na po natin ito sa sa ating washing machine na ginagawa. Tapos testing ulit. So pagkatapos po nito, ibababad po natin ng panibagong 1 oras kung hindi napapalya yung ating timer.
Salamat po muli sa mga nanood at sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe naman po sa aking channel. Salamat po.